Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagay nag-aabang. Welcome to my channel, new subscribers and hindi pa nakapag-subscribes. Welcome to my channel. So, if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, pwede na kayong pumili. Obviously, ang gagawin ko ngayon is a pick a card reading and entitled of Sino yung taong hindi nakakatulog sa kakaisip sa'yo? So, titignan natin kung bakit hindi siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Sino to? Anong possible zodiac sign niya? And the rest, okay? So, pasensya na sa boses ko. Medyo hindi siya okay. Medyo namamalit ako kasi kakagaling ko lang ng flu. And parang ngayon lang ako nagiging okay. Okay, so anyway, let's start without further ado. Bago pa lumakas ang ulan. So, I consider this as a letter A, ABC. Pero hope pwede nyo i-post yung video while you are like feeling the cards. Feeling kung alin talaga dito yung gusto nyo. So, you can post the video, guys. Anyway, so let's start with this. Ano yung possible zodiac sign ng mga pumili nito? So, ano yung possible na zodiac sign ng taong hindi nakakatulog sa kaisip sa'yo? Pisces. So, let's see another oracle cards para to describe the person, the situation of that person. So, until death tear us apart. Contracts, career, commitment, and the planet Saturn. So, planet Saturn, I think yung planet Saturn, I will check kung anong zodiac sign. I'm not that sure talaga. Feeling ko Aquarius. But I wanted to make sure. Yeah, Aquarius and Capricorn. So, so pwedeng Pisces, pwedeng Aquarius and Capricorn. Or baka may Pisces in Saturn siya sa kanyang zodiac chart. Okay, so check the placement, guys. So, could be anybody with that signs, could be anybody with that placement. Pero si Saturn kasi, yung planet Saturn kasi is a planet of discipline. Parang siya yung planet na nagdidisiplina sa lahat ng planet. Kaya si Capricorn, yung ano niya, yung planet niya under sa kanya, because kaya si Capricorn is a zodiac sign of is a disciplinarian among all zodiac sign, the father among all zodiac sign, because dahil kay planet Saturn. So si Aquarius naman, bakit si Aquarius? Si Aquarius kasi rebellious planet siya eh. Pero at least nakokontrol niya to dahil kay planet Saturn. Kasi si planet Saturn yung nagdidisiplina kay Aquarius not to be too much rebellious. Kasi kung hindi dahil kay planet Saturn, si Aquarius sobrang iba yung, kumbaga, hindi siya disiplinado na zodiac, kumbaga magiging iba talaga yung ugali niya. So dahil kay Saturn na control ni Aquarius yung pagkatao niya, yung pagiging rebellious niya. Kasi sobrang si Aquarius eh, sobra siyang loner, sobra siyang basta siya, iba siya, may pagkaibang ugali siya. Though hindi naman, meron namang positive sa mga Aquarius people, pero pagdating sa galit, pagdating sa emotion, pagdating sa meron talagang something kay Aquarius. So, because of Saturn, nadidisiplina si Aquarius. So, parang ganun. So, parang dito sa chart na to, itong tao na hindi nakakatulog sa'yo, could be Pisces in Saturn. So, pwedeng this person, might be meron ding kilalaman about money, meron kilalaman about business, baka mag-business partner kayo,
or merong kilalaman na itong person na to is nakasakit talaga sa'yo. Nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo and feeling niya na guilty siya and feeling niya na parang kumbaga nare-realize niya yung mga kamalian niya this time. So parang kumbaga siguro itong person na to meron siyang kumbaga utang na loob sa'yo and then naging ganito kayo, hindi kayo naging okay. Because meron din dito kasing healing and releasing. So parang anxiety. So, hindi talaga siya nakakatulog sa gabi. Meron din siyang scared. Might be scared to lose you. Might be natatakot siya. Kumbaga, kung sakali may utang to sa'yo, natatakot siya na baka singilin mo and wala siyang maibigay or anything dahil sa laki ng utang na loob niya. May utang na loob pa, may utang pa. Or anything. Mayroon siyang scared, nagpapanik siya. Siguro dahil sa galit ka sa mga nangyayari. But let's see for the other oracle card. Let go. Be honest. So, let go. Make room for the new beginning on its way to you now. So, parang it needs a healing and releasing and let go. Releasing and let go. So, parang we need to make a way for a new beginning now. So, you don't have to worry. You don't have to be scared. Maybe you just really need to let go. But I think sa honest dito is heart-to-heart conversation are necessary. It is safe for you to talk about your feelings dahil sa might be kailangan yung magkaroon ng heart-to-heart conversation. Baka sa pag-aaway ninyo, paghiwalay ninyo is like medyo malaki yung away. Medyo hindi okay yung paghiwalay. So parang nakukonsensya siguro siya or nagsisisi siya and gusto niyang kausapin ka kahit papano through that mahi-heal din siya and marirelease din niya yung emotion niya, like yung anxiety niya, kumbaga may worry siya kasi dito kaya hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you. And what is the possibility na gusto niya sabihin sa'yo? Masaya ako pagkasama kita. So masaya siya pagkasama ka. So, namimiss ka niya. Kaya medyo, siguro nagkasala siya. And, nagsisisi siya. Namimiss ka niya. Something like that. You know. So, might be siguro si Planet Saturn, dinidisiplina na siya. Pinaparealize na sa kanya yung mga kasalanan niya. So, let's see another from the tarot cards. Okay? Kung sino ba talaga itong person na to. Ay, wrong. Tama ba? Yeah, tama. Yeah. So, the Page of Pentacles, the Knight of Pentacles, and the Seven of Pentacles. The Page of Pentacles, the Knight of Cups, and the Seven of Pentacles. So, this person might be a lover. Somebody na nag-offer sa'yo ng pagmamahal, or might be a boyfriend na, you know, medyo you became so generous sa taong ito, tinulungan mo, naging mabait ka, minahal mo, ganon din naman siya, minahal ka din niya at naging masaya nga talaga siya nakasama ka, kaya niligawan ka niya, naging kayo. But feeling ko may ginawa itong person na to na hindi maganda kaya nagalit ka and siguro dumating talaga sa point na nagsisi siya dahil sa alam niyang hindi mo deserve na ganun lokohin. Kaya, dinisiplina siya ni Planet Saturn. So, itong person na to is already planning. Kaya hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you kasi may plano siyang bumalik sa'yo. May plano siya na maibalik kayo sa dati, happiness na meron kayo, sparks, memories. Namimiss ka nga talaga ng person na to. So, isa to. This could be the person as well. So, bakit? Bakit kanya iniisip? Bakit hindi siya nakakatulog sa kaisip sa'yo? So, with the Five of Pentacles, the King of Swords, and the Six of Swords here. So, feeling ko, meron talagang something about finances. So, there is something, might be may utang talaga to sa'yo. Some of you, okay, not everyone naman. Might be utang na loob yung iba. Might be ka-business partner yung iba. Might be co-workers tong iba. At might be yung iba, may utang talaga. Malaki-malaki na yung utang, kumbaga,
nautang niya sa'yo. And kasi wala siya dito eh. Five of Pentacles considered to be parang loss, empty pocket, empty coldness, kumbaga sa finances, wala siya. So, he felt like this or she felt like this when you're gone. Parang nakaramdam siya ng emptiness. So, andun siya sa point na with the Six of Swords, hindi niya ginusto yung pag-alis niya. Siguro wala siyang choice dahil nagalit ka. Siguro ikaw yung umalis dito. Hindi niya ginusto yung mga nangyari. Siguro may revelation din dito about the responsibility of this person. Kaya nagalit ka. Mayroong nalaman. Kaya may nagawa siyang kasalanan sa'yo. So, there's a possibility of that. Okay? So, ano yung possible outcome dito? Okay, the Devil card, the Eight of Pentacles, and the Eight of Swords. So, feeling ko dito, Eight of Swords considered to be parang trapped in a situation. So, feeling ko, kailangan mo dito na mag-focus na lang talaga sa buhay mo, sa goals mo, sa dreams mo, sa career and finances mo. I think you don't have to think about, might be you can talk to this person and to have a closure sa relationship niyo, magpatawaran na lang kayo and to accept na ito na talaga yung ending natin. And kung may mga utang man, kung may mga kung utang na loob man to, so you just really need to be kind and tell this person na it's okay, minahal kita and wala sa akin yung mga nagawa ko sa'yo. And if meron mang utang like money, like sinabing utang and hindi just sharing and giving, may ganun kasi sa relationship sharing and giving, but this is like utang talaga, is siguro pag-usapan ninyo kung paano bayaran yon, kailan bayaran yon, something like that. So kasi may contracts kasi dito may commitment, so may career. So there is something about might be business. If you are business partner, so pag-usapan nyo na lang na hanggang business partner na lang tayo and magiging professional na lang tayo when it turns into this career path. Kasi meron kasi nakita ko dito na kung ipagpatuloy nyo pa kasi, dahil sa may balak pa siyang bumalik sa'yo, maiipit ka lang sa sitwasyon. Tapos with the Devil card, may trap sa situation to There will going to be like, magiging toxic lang yung relationship niyo. Plus, bakit kayo naghiwalay? Dahil na nga siguro may clarity. Kaya nga nasa healing process na din kayo pareho. So, may mga clarity na dito. Nasaktan siya, nasaktan ka. And kailangan nyo na lang talaga magpakatawaran. Tama ba? Magpakatawaran. Magkaroon ng forgiveness. And to have a heart-to-heart conversation para sa closure na lang talaga. So, para wala ng anxiety, para makatulog na din siya ng maayos dahil may isip niya na okay ka na, hindi ka nagalit or something like that. At least, kahit man hindi mo siya tatanggapin balik, at least kahit ni-let go, meron ng let go dito, at least you are okay, Hindi na niya iisipin na galit ka. Kasi naiisip niya din kasi na galit ka, plus meron pa talaga ditong until death tear us apart. Ibig sabihin, medyo may utang talaga dito, utang na loob. So parang hindi siya nakakatulog, nakukonsensya siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Dahil sa pagiging mabait mo sa kanya. Okay, so I can see zodiac sign here. You or your person might be, your person might be Pisces or a Capricorn or an Aquarius, or you might be a Capricorn. So your person might be a Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Aquarius is still nandito. Libra, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's go for the second one.
So, ito, right? So, for the second one, let's see what is the possible zodiac sign. Virgo. So, earth sign. So, pwedeng Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, okay? So, tingnan natin yung ibang oracle cards para ma-describe itong person na to. So, love affair, dirty little secrets. Third party, down low. Might be this person is a third party. Meron kayong dirty little secrets. Meron kayong love affair ng person na to. So, crossroad direction. Seeds, spring. Seeds considered to be, might be may nabuo. May pregnant. Some of you, okay? So, crossroad direction, which way to go? I don't know which way to go dahil sa love affair na to, parang merong nabuong something. So, let's see for the other oracle card. Honeymoon. See? Honeymoon, pays attending someone's wedding. Oh. Take your power back. You're giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. Like you. Okay, let's see your zodiac sign later. So, feeling ko dito, with this attending someone's wedding, might be you have a love affair and you are dealing with this Virgo sign. Might be you are married and nagkaroon ka ng love affair with this Virgo. It could be possible like this. Nandito yung love affair sa inyong dalawa. So, because this is about you and not about your person. Ano yung possible na gusto niyang mangyari sa'yo? Gusto niyang sabihin sa'yo? Patawad, sinira ko ang mga plano natin. So, pwedeng siya yung ikaw yung ka-love affair niya. Siya yung may asawa. Okay? Pwedeng ganun din. So, patawad, sinira ko yung mga plano natin. Siguro may plano kayo na hanggang love affair lang talaga kayo. Hanggang secret lang talaga kayo at hindi kayo pwedeng mag-level up pa, pumunta pa or magpabuntis ba or what. Kasi parang patawad, nasira ko yung plano natin. Siguro hindi nyo plano yung merong mabuo. Hindi nyo plano to, pero nangyari to. So, hindi alam ngayon kung anong direction to choose, which way to go. Lalo na if one of you are married here. So, let's see. Bakit? Siguro kaya hindi siya nakakatulog sa gabi. It's either siya yung nakabuntis o siya yung nabuntis. So, ganun lang yun. Or if ever, might be, hindi siya nakakatulog sa, pwedeng ganito, hindi siya nakakatulog sa kaisip sa'yo, dahil sa, it could be, yun yung way eh. Hindi siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo dahil pwedeng nabuntis siya, nabuntis mo siya, or nabuntis ka niya. So, pwedeng ganun. Kasi, siya yung iniisip ka niya eh. Let's see. Bakit hindi siya nakakatulog sa kaisip sa'yo? See? Mother, father figure. Responsibility. Seeds. I can see here that I think that naghihintay to siya. Kaya hindi siya nakakatulog sa gabi. So you might also be dealing here with, this is a Virgo. This is an earth signs. Could be Virgo still, Virgo, Capricorn, Taurus. Naghihintay siya dito.
napapagod na siya sa kakahintay. Hindi siya nakakatulog sa kaisip sa'yo. Dahil sa mga nangyayaring sa inyo, sa problema na meron kayo, sa responsibility na meron kayo. Okay, so pwedeng cross-watchers, pwedeng kayo to, pwedeng partner nyo to, okay? So cross-watchers kayo nanonood ngayon. Baka sa asawa nyo to. Pwedeng makaresonate yung asawa nyo dito kasi you are cross-watchers. And this person don't know which way to go dahil sa mga nangyari. Kaya hindi siya nakakatulog sa kaisip. So bakit? Let's see dito, bakit? Because this person still waiting for your person or you to come back to this person. So, naghihintay pa din siya na may bumalik sa kanya, mag-move forward at mag-e-effort na babalikan siya at yung mga pangako na magmamahalan silang dalawa, lalo na kung may nabuo na. So, parang sa love affair, dirty little secret na meron, is parang mas gusto niyang meron ng hihigit pa, magle-level up. So, siguro pinag-usapan na nila to na hanggang dito lang tayo, hanggang love affair lang tayo dahil may asawa ko or something like that. So, nasira niya yung plano nila or pinag-usapan nila at lumabas siya sa point na mas gusto niya nang angkinin yung ikaw ngayon. Mas gusto ka na niyang angkinin ngayon na the problem here is may asawa ka. Or if you're the cross-watchers, mas gusto niya nang angkinin yung person mo sa'yo. Okay? So, ano yung possible outcome? Okay, so I can see here about this person, about sa taong ito na hindi nakakatulog sa gabi. Feeling ko wala din mangyayari. Mahirapan siya mag-move on, lalo na pag may nabuo. So, hindi talaga sila mag-uusap or hindi talaga kayo mag-uusap ng person na to. Feeling ko, it's either ikaw yung mismo na ayaw makipag-usap sa kanya. And hindi mahirapan siya mag-move on dito. Masakit para sa kanya. Or sabihin na natin, okay, kung sabihin na natin na siya yung lalaki, ikaw yung babae na nanonood ngayon at ikaw yung nabuntis. Tapos, siya yung hindi nakakatulog sa gabi dahil nga siguro nalaman niya na love affair kayo, tapos nalaman niya nabuntis ka niya. And the thing here, ikaw yung parang hindi na nagipag-usap sa kanya kasi parang feeling ko dito, yung outcome dito is like, wala din matatapos din kayong dalawa ng person na to. Mahirapan siya mag-move on pero matatapos din sila or matatapos din kayo dahil hindi na kayo mag-uusap talaga ng person na to. Iiwa siya kasi nga merong wedding dito ibig sabihin merong kasal. It's either kasal or ikakasal tapos nagkaroon kayo ng dirty little secrets tapos may nabuo, patay. So you are giving someone's control over how you feel, and happiness should only depend on you. The thing here is hindi siya naging masaya nung nawala ka dahil sa dito nga gusto niya na hindi siya nakakatulog sa gabi. Bakit hindi siya nakakatulog sa gabi? Dahil iniisip niya pa rin yung relationship ninyo. Hindi siya nakakatulog dahil gusto niya pa din na nagde-depend pa din siya sa happiness na meron kayo. So, masakit para sa kanya, nahirapan siya mag-move on. So, parang advice sa kanya dito ng oracle card is, kailangan niya talaga na hindi kailangan ng ibang tao para maging masaya siya. Hindi kailangan ng ibang tao para to prove na kaya niyang mag-move on or kaya niyang i-rebuild yung sarili niya ulit. Kaya niyang bigyan ng happiness yung sarili niya, yung buhay niya nang wala itong person na to or wala ka. So, something like that. Kasi ang nararamdaman ko talaga dito, this is a woman.
Okay? And this is reading for a man. Siya yung, could be, siya yung ka-love affair ng man. Or if you're the man, ka-love affair mo. And may nabuntis siya. So, pwedeng ganun. Yun yung talagang ano ko dito eh. Yun yung nakita ko. Yun yung nakita ko dito. Babae to na nagkaroon ng ka-love affair, may nabuo. Nahirapan siya mag-move on dahil sa kasal siguro yung person. Kaya, nahirapan siya, masakit para sa kanya at hindi niya alam which way to go kasi nga nahirapan na siya, lalo na may nabuo na, may responsibility na. Naghihintay siya na bumalik yung person na yun para gampanan yung responsibility na nabuo sa kanila. But the thing here is, mapapagod lang siya sa kakahintay dahil this is a delay card and this is like the sadness, loneliness, and the ending or separation here. So parang instead of waiting, kailangan niya i-rebuild yung sarili niya. So, hindi niya kailangan na parang mag-relay or rely on this person to the person na nakagawa sa kanya nito para maging masaya siya or para maging makomplete siya. You know? So, yun. So, nakadepende kung saan kayo nakaresonate. Pwedeng person nyo to, kung babae kayo. Pwedeng kung lalaki kayo, pwedeng kayo to. Okay? So, last card. Last card. Ano yung possible na zodiac sign ng taong hindi nakakatulog sa'yo? Nakakatulog because of you. Leo. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see the other oracle card kung ano yung pwedeng i-describe to this person. Mercury. Breakup forever. So, merong breakup kaya hindi siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Mercury, messages, travel, communication. So, might be this is an LDR. Okay? LDR relationship. So, this person could be a Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. This could also be a Gemini or Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus because the Mercury is here. So, Mercury, that means, nasa point kayo ngayon of retrograde. Joke. Nasa point kayo ngayon of breakup. So, pop up. So, spontaneous, unexpected, surprise visit. So, this person, hindi siya nakakatulog sa gabi. Could be like this person wanted to see you. Might be you're an LDR. And then, nag-break kayong dalawa. And hindi siya nakakatulog sa gabi because of na-realize niya na mahal ka niya. And parang nagpaplano siya dito na to go sa place ninyo and to see you. To surprise you na, hi, I'm here. Wag na tayo mag-break. Magbalikan na tayo. Kasi may travel din dito eh. May communication. So, might be ganun yung tema dito. So, let's see for the other oracle card. Anong sasabihin nito? Fire sign. As the Leo sign is a fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. So, could be, your person could also be an Aries or a Sagittarius. Or the exact Leo na lumabas sa sign na to as a fire sign Leo. Okay? Sun, Moon, Rising, Venus. So madami na kayong choices. True love. So, this is a romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. So, feeling ko yun na nga talaga. Nag-break kayo ng person na to. You might be an LDR. Then, nag-break kayo ng person na to. So, itong Leo na to, Sun, Moon, Rising, Venus, or Aries, or Sagittarius, or Gemini, or Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, is parang na-realize niya na, of course, ikaw yung true love niya. So, parang nagplano siya dito na nag-iisip siya kaya hindi siya nakakatulog sa kaisip sa'yo. Nag-iisip siya na to see you in personal, na to visit you, to travel and visit you unexpectedly, na ma-surprise ka na lang sa pag-visit niya. So, ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo? Oh! Natatakot akong kausapin ka dahil sa break na nga kayo.
So, mayroong endings, break up forever. So, para sa'yo siguro, naghiwalay kayo ng para sa'yo, ayaw mo na talaga makipagpalikan sa kanya. So, sa point na LDR kayong dalawa, so natatakot siyang kausapin ka because of may galit ka nga. Kaya gusto niya na lang surprisein ka, mag-travel siya to see you in person, to prove you na mahal ka talaga niya, meron siyang true love para sa'yo. Kasi Leo is one of the sign, like Aries, Sagittarius, Leo. They are the signs na hindi nila carry yung LDR. Mas parang hindi okay naman sa kanila pero wag tatagal talaga, like years talaga. Kasi like they are very much like ano talaga kasi mga fire sign eh. They are very much ang tawag nito, passionate signs. Naghahanap talaga sila. They want the physical touch, you know, the sensation, the intimacy. Kaya, yon. So, parang para kay Leo, I cannot wait anymore. Tas nag-away pa kayo, nag-break kayo. Then, para sa kanya, na-realize niya na mahal ka niya. Kaya, siguro, better na pupuntahan ko na lang siya. Kasi mahal ko siya eh. Kaya, this is already the true love. Natatakot lang siya na kausapin ka because of may mga galit na. May mga galit sa'yo dito. So, let's see with the tarot cards. Sino ba talaga to? Do you have really a commitment with this person? And with the chariot card, pwedeng, and the page of cups of these cards is pwedeng LDR talaga kayong dalawa. So, pwedeng andun sa point na meron talaga kayong commitment. May mga plano na kayo. Tas may nangyaring breakup. Might be na, meron sa point kasi siguro si Leo dito na hindi niya alam kung meron pa ba kayong patutunguhan as an LDR or wala. So dito sa point na chariot card. So kaya medyo na-disappoint siya and nagalit ka. So dahil sa hindi siya siguro makaantay. So may mga away na nangyari sa inyo dito. But this person do really love you. This person always think about you. This person parang think about playfulness with you. You know what I mean about that? Intimacy, passion, or anything. Okay? So, he always think about that. But the thing here is, LDR nga kayong dalawa. So, siguro dun kayo nag-aaway. Pero meron na kayong mga plans. You love each other talaga. May halong love talaga yun siya. So, kaya, yun. Anong dahilan? So, bakit hindi siya nakakatulog dito sa kakaisip sa yun? Dahilan dito, nako-confuse siya. Nako-confuse siya kasi matagal na kayong LDR. And then, of course, di ba sabi ko kanina about sa fire sign, na hindi sila makaantay ng matagal pagdating sa LDR. Naghahanap talaga sila, lalo na sa pangangailangan. Napagod siya sa kakahintay. So, na-confuse siya dito. Pero mahal ka niya. Mahal ka talaga niya. Gusto niya ikaw yung makasama niya pang buhay. So, the thing here, siguro humihingi siya sa'yo, may true video, but hindi mo binibigay as a respect. Matagal ka na niyang nirespeto. So, parang para sa kanya, siguro nagkaroon ng third party dahil nagkaroon ng ano siya sa iba dahil di mo man binibigay or something like that. So, nag-away kayo, nag-break kayo. So, na-realize niya na ikaw talaga yung mahal niya. Kasi nandito 10-10 to 10 of Pentacles, 10 of Cups. This is a true love talaga, plus true love here. So, na-realize niya na gusto ko talaga siya, mahal ko talaga siya. Kaya, nandito siya. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about bakit ko ba ginawa yun? Bakit ko ba hindi ako nakapaghintay? Bakit is something like that? Ano yung possible na pwede mangyari? See? LDR. See, the possible na pwede mangyari is pwede talagang this person will going to travel. Magdesisyon talaga siya dito to travel, to visit you unexpectedly. To see you. Pinag-isipan niya to pinagdesisyonan niya to. Pero might be through that, magkakaroon pa kayo ng confrontation ng person na to talaga. Siguro.
magkakaroon kayo ng fights, magkakaroon ng confrontation, pero pag once na magkita na talaga kayo at mag-usap in person, so dito na mabubuo yung true love. This is the romance of a lifetime. True lasting love is here for you. So this is could be meant to be, or a true love reading, but we never know what will happen in the future. So that is my reading for you guys. Sa mga nakapili ng C or last, ang ganda ng reading. Thank you and God bless.